Sanay ka na sa akin, Tata. Ang trabaho, trabaho. Hindi pwedeng ginto ang trabaho kahit may sakit ka. Maraming nakaasa sa company. That's my mom. Dulce Palma. Everybody calls her Lola Sweet. Lola Sweet? Siguro po sweet po siya, no? On the contrary, sa kanya ko lahat natutunan ng pagiging stricto ko sa trabaho. Our restaurants were named after my dad, Sir Joel Palma. Dugot pawis ang pinukunan ng mga magulang ko para sa kumpanyang ito. And all of our Naintindihan ko po. Bakit ka ganyan tumingin sa akin? You think I'm being too harsh on my son? Naintindihan ko naman po, Sir Goff, kung bakit po kayo stricto kay Sir Francis. Pero alam niyo po, ginagawa naman po ni Sir Francis yung lahat. He is doing everything, but still not good enough. Pero Sir, di ba wala naman pong magaling agad? Alam niyo po ako, kung nagkakamali po ako, naiinis ako sa sarili ko. Pero lagi akong pinapaalalahanan ng nanay ko na tao lang din naman po tayo. Merong mga araw na hindi tayo magaling, nagkakamali tayo. Pero importante po hindi tayo sumusuko. At si Sir Francis, hindi po siya sumusuko, Sir Cook. Kuya, magalitan naman ako ni Sir. Lahat na lang ng gawin ko, mali. Francis, mali naman talaga yung ginawa mo kanina, di ba? Nagkamali ka ng computation, nag-over budget tayo. Ibahasa, kuya. Papulito ka ni Sir Goff. Francis, hindi totoo yan. Wala, nabudlayan ka nga. Naiintindihan ako. Hindi totoo yan. Mas madalas nga akong pagalitan ni Sir Goff kaysa sa'yo, di ba? Last week, isang oras niya ako ginisermonan. Hindi naman talaga tayo matutuwa anak ni Sir Goff. No wonder he treats us this way. Francis, hindi na matuod. Tsaka parang hindi ka naman siya naging Sir Goff. Pinalaki niya tayo at minahal niya tayo ng parang tunay na mga anak niya. You know, it's hard for you to see Francis. Pero he's only stick with us. Because he wants us to be better. Kaya kanya pinapagalitan dahil gusto niya na matuto ka. Kasi he's not giving up on you. He's just being a father to us, Francis.